King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 477. Isa laban sa tatlo. Nang ibabaw ang langit na walang hangganan na slash. Ang axe light ay kumislap sa gilid ni Zhao Fang. Shoo! Ang asol na buhok na kabataan ay lumitaw mula sa kabilang panig na may isang arko ng kidlat. Ang lakas ng Scarlet Moon Subdivision Leader na ito ay umabot na sa antas ni Ye Yanyo. Ang alon ng hangin at kidlat na nakapalibot kay Zhao Fang ay kumupas ang kulay. Bagamat ang pag-atake ngayon ay hindi direktang tumama kay Zhao Fang, ang kaunti lang nito ay sapat na para patayin ang mga nasa pinakamataas na True Mystic rank. Ang ibang mga cultivator sa pinakamataas na True Lord rank ay hindi gustong makipag-away laban sa mga nagdadalubhasa sa kapangyarihan tulad ng Subdivision Leader Bati. Siyempre, naiintindihan ni Zhao Fang ang Wind Lightning Stone Tablet at medyo malakas din ang kanyang opensa. Q. Ang figure ni Zhao Fang ay kumislap na may malabong liwanag at nawala. Dahil sa bilis niya, walang magawa ang normal na True Lord ranks. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang huni ng hangin at kidlat mula sa likod ng ulo ni Subdivision Leader Bati. Wind Lightning Crackling Strike. Isang malabong asol na buhok ang nagpatawag ng isang higanteng talon ng hangin at kidlat, mga 7 o 8 yarda ang haba, na kumaluskos ng malakas. Shua! Shoo! Nang tumama ang talon sa hangin, kumulog at kumikislap kung saan-saan. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Subdivision Leader Bati nang ang kanyang higanteng battle axe ay naging pader na hamarang sa pag-atake ni Zhao Fang, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang lugar na kinaroroonan ng dalawa ay agad na natabunan ng alikabok, buhangin, at hangin. Umuwi ka dali. Nagsimulang tumakbo ang mga kalapit na miyembro ng demonic religion habang ilan sa kanila ang napatay mula sa sagupaan. Matapos tumira ang alikabok, Q. Ang arko ng kidlat at hangin ay muling lumipad sa kalangitan. Ang isa pang talon ay nabuo sa kamay ni Zhao Fang at may ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, nag-ulo si Subdivision Leader Bati. Bagamat hindi siya nasugatan, may ilang scorch marks sa kanyang damit. Dominating Heaven 10 Destruction Strike. Ang Subdivision Leader Bati ay umungal at nagpadala ng mga sinag ng liwanag. Ang mga beam ay bumuo ng isang shape, ang karakter para sa numerong 10. Wind Lightning Explosion. Si Zhao Fang ay hindi nakakaramdam ng anumang takot. Pinisil niya ang talon sa kanyang kamay at inihagis ito sa hangin, na lumikha ng mga alon ng kidlat na tumawid sa kalahating milyang radius. Sa ilang paghinga lang, ilang beses nang nagsagupaan ang dalawang eksperto. Parehong lumaban sa opensa ang dalawa, ni hindi sumusuko. Ang lakas ng labanan ni Subdivision Leader Bati ay walang kapantay at kaya niyang sugpuin ang iba gamit ang kanyang lakas na mag-isa, ngunit umasa si Zhao Fang sa kanyang bilis at parang isang multo na malayang lumipad sa kalangitan. Hindi maganda ito. Si Zhao Fang ay lumaki na sa ganoong yugto na maihahambing siya sa isang Subdivision Leader. Ang pagkabigla ay lumitaw sa Protector Blood Corps at sa mga mukha ni Yulong. Nag-iingat at natatakot sila sa bloodline ng mata ni Zhao Fang at nahulaan na ang forte ni Zhao Fang ay ang kanyang mata. Ang iba niyang katangian ay hindi dapat masyadong malakas. Gayunpaman, ang eksenang ito sa harap nila ay muling nagbago ng kanilang pananaw kay Zhao Fang. Galit na umungal si Subdivision Leader Bati, ngunit hindi niya nakuha ang anumang kalamangan. Ang pag-atake ni Zhao Fang ay kasing bilis ng kidlat. Walang makakita sa kanya. Bagamat nagkaroon ng walang kapantay na opensa at lakas si Subdivision Leader Bati, kinokontrol ni Zhao Fang ang labanan. Lahat ng kanyang mga pag-atake ay naglalayong sa mga maliliit na kapintasan ni Subdivision Leader Bati. Sasamantalahin niya ang kahit na katiting na kapintasan, na pinipilit ang Subdivision Leader na si Bati na gumamit ng higit pang True Spirit Chi. Anong ginagawa niyong dalawa? Napaungol si Subdivision Leader Bati. Sa labanang ito, labis na nadismaya si Subdivision Leader Bati. Bagamat siya ay napakalakas, pinapatnubayan siya ni Zhao Fang sa pamamagitan ng ilong. Sige. Hindi na nagdalawang isip pa si Protector Blood Corps at Palace Lord Yulong at naging dalawang streak ng liwanag na papunta kay Zhao Fang. Hihihi, tatalunan ka nitong tatlo hanggang sa aminin mo ang pagkatalo mo sa puso't katawan. Umalangaw-ngaw ang halakhak ng isang kabataan sa gitna ng huni ng kidlat at hangin. Mayabang. Junior,
mamatay ka. Pumasok sa labanan ang Protector Blood Corps at Palace Lord Yulong. Q. Ang alon ng hangin at kidlat ni Zhao Fang ay biglang lumiwanag at naglabas ng hindi mabilang na mga singsing ng hangin at kidlat sa bawat direksyon. Ang dalawang protector ay nakaramdam ng matinding pressure at nakakamanhid nang makalapit sila. Nangunguna sa langit na walang hangganan na slash. Muling kumislap ang palakol ni Subdivision Leader Bati habang nakikipagtulungan siya sa dalawa pa. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang at nakipagpalitan ng suntok kay Protector Blood Corps at Palace Lord Yulong. Bang! Sa pagsabog ng kidlat, si Protector Blood Corps ay sinipa ni Zhao Fang at nagsimulang manigarilyo ang kanyang katawan. Itong aura ng hangin at kidlat na layunin. Naramdaman ni Palace Lord Yulong ang isang nakakatakot na aura ng hangin at kidlat na bomb alot sa kanyang katawan nang ang kanyang palad ay sumama sa palad ni Zhao Fang. Ang kanyang katawan ay itinulak pabalik ng 12-12 yarda at nakaramdam ng manhid. Sa isa o dalawang galaw lang, nasugatan ni Zhao Fang ang dalawang protector. Tusong brat. Ang palakol ni Subdivision Leader Bati ay lumipad pasulong, ngunit ang kapangyarihan nito ay limitado dahil sa kanyang pag-aalala tungkol sa Palace Lord Yulong at Protector Blood Corps. Tumayo si Zhao Fang nang hindi umaatres habang ang kanyang buhok ay naging kalmado. Weng! Isang layer ng umaagos na tubig at kidlat ang lumitaw sa ibabaw ni Zhao Fang. Pahinga. Pinagsalikop ni Zhao Fang ang kanyang mga kamay habang pinapaikot niya ang kanyang bloodline na kapangyarihan upang ipatawag ang isang alon ng tubig na sumalubong sa palakol ni Subdivision Leader Bati. Sa sandaling iyon, ang orihinal na calm as a lake na kabataan ay naging tsunami. Boom! Ang palakol at si Zhao Fang ay nag-intertwine sa gitna ng hangin. Ang dalawang apokaliptik na kapangyarihan na ito ay naglaban sa isa't isa. Napakalakas ng bloodline power ng brat na ito. Bagamat ang suntok ni Subdivision Leader Bati ay gumamit lamang ng 80% ng kanyang buong lakas, hinarang ito ni Zhao Fang, at naramdaman niya ang pagguho ng hangin at kidlat na pasulong. Ang water bloodline ay nagmula sa karagatan. Maaari itong malambot o matigas, at maaari nitong lamunin ang langit at lupa. Ang impormasyon mula sa Ice Imperial Spear ay lumabas sa isip ni Zhao Fang. May kaugnayan ito kay Ice, ngunit kasama rin ang tubig dahil ang dalawa ay orihinal na pareho pa rin. Ang tubig ay mas malakas at hindi maarap. Ang yelo ay nilikha mula sa tubig, at upang tunay na maunawaan ang yelo, kailangan munang maunawaan ang tubig. Kasalukuyang nauunawaan at ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang mga taktika sa labanan sa water bloodline. Sa himpapawid, sina Zhao Fang at Subdivision Leader Bati ay nakalok ng magkasama. Hindi na makatulak pasulong ang higanteng palakol. Ang dalawang kamay ni Zhao Fang ay parang karagatan na kayang sumipsip ng lahat. Bagamat napakalakas ni Subdivision Leader Bati, unti-unting nababawasan ang kanyang lakas dahil sa water bloodline ni Zhao Fang. Kayong dalawa, bilasan mo at lumapit. Ang Subdivision Leader Bati ay nagpaikot ng kanyang True Spirit Chi at umungal. Nagningning ang mga mata ni Protector Blood Corps at Palace Lord Yulong. Sa sandaling ito, si Zhao Fang at Subdivision Leader Bati ay nasa isang pagkapatas. Ito ay isang magandang pagkakataon. Mamatay. Patayin. Lumipad ang Protector Blood Corps at Palace Lord Yulong patungo sa kaliwa at kanan ni Zhao Fang. Ang panghihimasok ng dalawang True Lord ranks ay sapat na para ibalik ang takbo. Hahaha. Mayabang na brat, maghanda kang mamatay sa ilalim ng aking palakol. Tawa ng tawa si Subdivision Leader Bati. Ang kanyang mga kalamnan ay parang goosebumps at naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Sa harap nito, tila napakaliit ni Zhao Fang. Kung hindi dahil sa katotohanang naintindihan niya ang ilang kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang water bloodline, hindi niya malalabanan ang napakalakas na puwersa. Sa sandaling ito, ang dalawang True Lord ranks ay nakarating kay Zhao Fang. Mula sa tubig hanggang yelo. Humihip ang asol na buhok ni Zhao Fang habang kumakalat ang malamig na lamig. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang naging kulay ng yelo at ang kanyang bloodline power ay naging malamig sa buto. Malamig. Nakaramdam ng kakaibang lamig si Subdivision Leader Bati. Nagsimulang mag-freeze ang kanyang palakol habang ang lamig ay tumagos sa kanyang katawan. Ice Sealed Death Zone.
Bulalas ni Zhao Feng bilang isang malaking marangel na figure, nakasuot ng korona at may hawak na higanteng itim na espada, lumitaw at umupo sa isang trono. Ho! Isang nakakatakot na malamig na asol na hangin ang dumaan at nilamon ang lahat sa loob ng ilang dosenang yarda. Ang Palace Lord Yulong, na nasa unahan, ay nakaramdam ng manhid at nagsimulang nanigas. Kahit anong pilit niya, hindi niya napigilan ang nakakatakot na bloodline power na gawing yelo ang tubig. Sa Zhao Feng bilang sentro, lahat sa loob ng 50 yarda ay nilamon ng malamig na asol na hangin habang lumilipad ang kidlat sa lahat ng dako. Sapat na iyon para pigilan ang mga normal na True Lord ranks. Hindi maganda. Parehong nanginginig ang puso ni Protector Blood Corps at Palace Lord Yulong. Nanlamig ang katawan nila at sabay na namamanhid. Mas mababa ang cultivation ng Protector Blood Corps at halos hindi na siya nakahinga ng 1 o 2 bago nagsimulang mag-freeze. Isa na siyang bangkay at hindi na gaanong makalaban sa petrification ng lamig. Bilang karagdagan, kahit na si Subdivision Leader Bati, na nakalock kasama si Zhao Feng, ay nagsimulang mag-freeze. Halata ang ekspresyon ng takot at gulat niya. Unti-unting lumipas ang oras. 1 hininga. 2 hininga. 3 hininga. Lahat ng bagay sa loob ng ilang dosenang yarda ng Zhao Feng ay selyado sa yelo. Kasama dito si Zhao Feng mismo, ngunit ang malamig na liwanag na nakapalibot sa kanya ay paminsan-minsan ay nagiging tubig. Ang Ice-Sealed Death Zone na ito ay nilikha hindi lamang gamit ang impormasyon sa loob ng Ice Imperial Spear, mayroon din itong tulong ng Secret Bloodline Technique ni Goddess Bingwei. Si Zhao Feng ay parang isang napakagandang ice statue habang tinatakan niya ang 3 eksperto sa yelo. Bumalik sa Sacred True Dragon Gathering niyakap siya ni Goddess Bingwei para magamit ang hakbang na ito, at halos magtagumpay siya sa pagselyado kay Zhao Feng. Lumitaw muli ang eksenang ito, ngunit nagtagumpay ito sa pagkakataong ito. Ang pangunahing target ni Zhao Feng ay ang subdivision leader ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang kanyang 2 kamay ay pinipigilan ang palakol habang ang napakabilis at napakalakas na kasanayang ito ay kumikilos mula sa napakalapit na distansya. Ang subdivision leader, Protector Blood Corps, at Palace Lord Yulong ay nahulog lahat sa bitag na ito. King of Gods, Kabanata 478. Pagsulong ng mata, 1. Paglubog ng araw noon, at ang liwanag ng takip silim ay sumasalamin sa nakakabighaning malakristal na asol na yelo. May 4 na figure na natatakan sa yelo. Walang gumalaw sa kanila. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng 1 buong oras. So. Mahigit 1 dosenang figure ang biglang lumipad. Old Su, tingnan mo. Itinuro ng isang kabataan ang yelo at napasigaw. Sa tabi ng kabataan ay isang beauty in blue. May elegante at kalmadong aura siya. Nasa yelo si Brother Zhao. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng babaeng nakablo. Jinner, huwag kang masyadong lumapit. Pinatigil ng Old Su ang grupo. Isang napakalamig na lamig na bumubuga mula sa maliit na bundok ng yelo, at ang malamig na bug zone ng hangin na umiihip sa loob ng 1 milyang radius ay parang matatalim na kutsilyo. Ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm ay hindi man lang makalapit sa yelo. Ang lamig lamang ay sapat na upang patayin sila. Master, bakit si Brother Zhao ay natatakan sa yelo kasama ng mga taong iyon? At sino sila? Nagawa ni Princess Jin na kumalma habang nakatitig sa asol na buhok na kabataan. Ininspeksyon ng matandang So ang lugar saglit at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Napabuntong hininga ang lahat ng miyembro ng Dragon Killing Alliance. Alam nilang may alam si Old Su. Makalipas ang mahabang panahon, huminga ng malalim si Old Su at puno ng paghanga at paggalang. Nagsalita siya. Zhao Feng, hindi ko akalain na aabot ka sa ganoong antas kung saan maaari mong i-freeze ang 3 eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion, kabilang ang isang subdivision leader, sa yelo. Scarlet Moon Subdivision Leader. Scarlet Moon Demonic Religion. Nagpakita ng takot ang lahat. Hindi nila akalain na magkakaroon ng ganoong background ang 3 selyadong kasama ni Zhao Feng. Nakipag-away si Brother Zhao sa 3 ito at sa wakas ay nabuklod sila, ngunit tinatakan din niya ang kanyang sarili. Puno ng saya at pag-aalala ang mukha ni Princess Jin habang matamang nakatitig sa kabataang asol ang buhok.
Subdivision Leader ng Scarlet Moon. Ang isang tao sa antas na ito ay lumitaw lamang sa mga alamat. Ilang daang taon na ang nakalilipas, ang 12 division at 108 subdivision ng Scarlet Moon Demonic Religion ay lumusot sa buong kontinente at nagdala ng pinakadakilang kaluwalhatian nito. Sa kanilang rurok, maaaring sirain ng isang subdivision ang ilang malalakas na bansa ng madali. Ang eksena sa harap nila ay isang labanan sa pagitan ng isang napakahusay na kababalaghan at isang Scarlet Moon Subdivision Leader. Ang lahat ng ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi nila maiwasang maging nasa sabik. Lahat, umatras. Huwag pumasok sa loob ng 10 milyang radius. Utos ng Oldso. Hindi mahirap para sa kanya na maramdaman ang aura ng buhay sa loob ng yelo, lalo na si Zhao Feng sa gitna. Si Princess Jin at ang mga kasama ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Alam nila na ang labanan ng mga nasa antas ng Scarlet Moon Demonic Religion Subdivision Leader ay hindi isang bagay na maaari nilang maging kapaki-pakinabang. Ang tanging tao na may kakayahang gawin iyon ay si Oldso. Gayunpaman, mataimtim na tinitigan ni Oldso ang apat at hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Si Zhao Feng ay dapat na nagbayad ng isang mabigat na presyo upang aisil ang mga ito sa yelo at ito ay pangunahing nagtagumpay. Kung gagawa ako ng padalos-dalos. Seryoso ang ekspresyon ng Oldso. Lumalaban pa rin ang tatlo. Kahit na ang Scarlet Moon Subdivision Leader ay selyado sa yelo, mayroon pa ring malalakas na pag-agos ng True Force sa loob ng kanyang katawan. Sa kabilang banda, tila nahimatay si Protector Blood Corps, habang lumalaban pa rin ang bloodline ni Palace Lord Yulong. Nagtagumpay na sana ako kung ang Subdivision Leader lang, pero dumobol ang hirap sa Palace Lord Yulong at Protector Blood Corps. Lalo na itong Yulong. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang puso habang siya ay nasa gitna ng lahat. Napakalakas ng bloodline ni Palace Lord Yulong at nagawa niyang labanan ang malamig na bloodline ni Zhao Feng. Zhao Feng, kailangan mo ba ng anumang tulong? Tanong ni Oldso sa pamamagitan ng True Force. Noon lamang napagtanto ni Zhao Feng na dumating na si Oldso at ang kasama. Nakatuon siya sa pagbubuklod sa tatlo pa at hindi binibigyang pansin ang labas ng mundo. Kung iyan ang kaso, ang pagdating ng Oldso ay nagpabago sa plano ni Zhao Feng. Kailangan niyang mag-iwan ng ilang mga trick sa kanyang manggas kung sakali. Hindi niya maaaring hayaan na ang kanyang bloodline ng Matao Yuan Chi ay ganap na maubos. Gayunpaman, sa tulong ng isa pang True Lord rank, maaari siyang kumilos ng mas malaya. Oldso, manatili ka at sabihin sa iba na umatras ng 100 milya. Ang boses ni Zhao Feng ay tumunog sa ulo ni Oldso. Sige. Agad na inutusan ng Oldso ang mga mula sa Dragon Killing Alliance na umatras. Umatras din siya ng 10 milya at pinatay ang ilang tumatakas na miyembro ng Scarlet Moon Demonic Religion sa daan. Hihihi, Zhao Feng, tingnan natin kung gaano katagal tatagal ang iyong bloodline power. Ako ay nasa True Spirit Realm sa loob ng 100 taon at ang aking source of True Spirit ay doble sa iyo. Talagang matatalo ka kapag hamaba ang laban na ito. Bagamat hindi makapagsalita ang Subdivision Leader, maaari siyang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang pagkakaiba ng dalawa sa mga tuntunin ng kanilang source of True Spirit ay talagang malaki. Mula sa yelo hanggang tubig. Ang bloodline aura at kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang nagbago. Ang nagyayelong aura ay biglang natunaw at naging kalmadong tubig. Maging ang yelo sa paligid ay natutunaw. Natutunaw ang yelo. Bumungad ang saya sa mga mukha ng Subdivision Leader Bati at ng Palace Lord Yulong. Ang ikinagulat ng dalawa ay si Zhao Feng mismo ang gumawa nito. Sword of Water Moon. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang natitirang bloodline power at bumuo ng isang espada na gawa sa tubig. Pumunta ka. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Feng habang tumutusok pasulong. Ang espada ng tubig ay dumaan ng maayos sa natutunaw na yelo. Shoo! Tinamaan ng espada ang Subdivision Leader. Woo! Nanlamig ang katawan ng Subdivision Leader. Isang iglap lang ang layo niya sa tuluyang pagkawala sa yelo nang tinusok siya ng espada. Bloodthirsty Demonic Body. Namula ang mga mata ng Scarlet Moon Subdivision Leader nang magsimulang kumulo ang kanyang True Spirit Chi.
Isang madilim na kulay dugong apoy ang bumungad sa kanya. Bukod pa riyan, isang demonyong tato ang lumabas sa kanyang balat na nagpalakas sa kanyang katawan at aura. Basag. Sa loob ng malakas na pagsabog, nabasag ang tubig at yelo na nakapalibot sa Scarlet Moon Subdivision Leader. From water to ice. Inilipat ni Zhao Fang ang huling bahagi ng kanyang bloodline power para gawing yelo ang espada ng tubig, na tumusok sa katawan ng Subdivision Leader. Shoo! Ang espada ay naging yelo at tumusok sa dibdib ng Subdivision Leader. Arg! Ang Subdivision Leader ay napaungol at gumamit ng lihim na pamamaraan na dumurog at tumunaw sa espada ng yelo sa kanyang katawan. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan, at malapit na ang kamatayan. Kung wala siyang life-returning grass o elixir of life o katulad nito, mamamatay siya kahit na bumaba ang isang sovereign sa Origin Core Realm. Q. So, ang Subdivision Leader ay naging isang bahid ng liwanag na tumalsik sa kalangitan. Takbo. Ang Palace Lord Yulong ang pangalawa na gumamit ng lihim na pamamaraan at tumakas sa Sky Cloud Forest. Sagipin mo ako. Kagigising lang ni Protector Blood Corps at malamig pa rin ang kanyang katawan. Kasalukuyan siyang hindi makagalaw at sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang mailipat ang kanyang True Spirit Chi. Blade of Wind and Lightning. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay at hiniwa sa dalawa ang Protector Blood Corps. Pagkatapos noon, natuon ang kanyang mga mata sa dalawang tumatakas. Critical ang injury ng Subdivision Leader at malamang na mamatay siya. Ang Palace Lord Yulong ay mayroon pa ring 70% ng kanyang buong lakas. Namumulaklak ang hangarin ng pagpatay sa mga mata ni Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang Subdivision Leader at ang Palace Lord Yulong ay tumatakbo sa magkaibang direksyon. Hindi ko kayang bitawan ang alinman sa kanila. Napakamapagpasyahan ni Zhao Fang. Kahit na ang Subdivision Leader ng Scarlet Moon Demonic Religion ay hindi na dapat magkaroon ng pagkakataong mabuhay pa, nagpasya pa rin si Zhao Fang na sundan muna siya, dahil mayroon pa rin siyang God's Eye mark sa Palace Lord Yulong. Wings of Wind and Lightning. Huminga ng malalim si Zhao Fang at pinaikot ang kanyang True Spirit Chi sa kakaibang paraan. Weng. Ang langit at lupa ay tila umuungol sa hangin at ugong sa kidlat. Nagsimulang mamuo ang liwanag sa likod ni Zhao Fang, sa wakas ay bumuo ng isang pares ng mga pakpak. Ang Wings of Wind and Lightning ay ang sikat na lihim na pamamaraan ng Wind Lightning Emperor. Kaunti lang ang naintindihan ko, pero sapat na ito para mapataas ang bilis ko ng higit sa kalahati. Ang hangin at kidlat ay kumalusko sa likod ni Zhao Fang at tila sumasalamin sa hangin at kidlat na Yuan Chi sa hangin. Anong klaseng secret technique yan? Ginagamit ang kapangyarihan ng hangin at kidlat upang bumuo ng isang pares ng mga pakpak. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Old So. Sa di kalayuan, nararamdaman ni Princess Jin at ng iba pang miyembro ng Dragon Killing Alliance ang nakakatakot na aura na nagmumula sa pares ng mga pakpak. Walang nag-alinlangan na ang bilis at liksi ni Zhao Fang ay tataas ng husto. Siguradong magiging bangungot ito para sa Scarlet Moon Demonic Religion. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang paghinga, ang asol na buhok na kabataan ay hindi gumagalaw sa hangin. Weng. Ang pares ng mga pakpak na nabuo mula sa hangin at kidlat ay nagsimulang kumupas. Ano ang nangyayari? Ang Old So, si Princess Jin, at ang iba pa ay nataranta. Ang swerte mo talaga. Ang lakas ng hangin at kidlat ni Zhao Fang ay nawala habang ang pagod ay lumitaw sa kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit huminto ang Wings of Wind and Lightning ay hindi lang dahil hindi siya nakakuha ng sapat na pangunawa, dahil din ito sa kaliwang mata niya. Sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang 10 yarda na lapad na lawa ay nagsimulang umagos ng marahas. Weng. Ang tubig sa loob ng pond ay nagsimulang dumaloy ng pataas, at nagsimula pa itong tumagas. Whoosh! Ang tubig ay patuloy na lumalawak. Paglampas sa 10 yarda na limitasyon at pagpasok sa isang bagong antas. Bumulong si Zhao Fang at bumagsak sa lupa, pagod na pagod. Pagkatapos ay sinenyasan ni Zhao Fang si Old So at ang kasama nang dumating sila. Naiintindihan. Tumanggaw si Old So at mabilis na lumapit si Princess Jin para tulungan si Zhao Fang. Yung iba sanay na sa ganito ngayon. Ngumiti si Zhao Fang at nakatulog sa magiliw na yakap ni Princess Jin.
Nawalan ng momentum at kontrol ang Iron Dragon Alliance. Oras na para bumalik sa Broken Moon Clan. Napatingin si Old Su sa mga direksyon kung saan ang subdivision leader at ang Palace Lord Yulong ay tumakas at umatras. Kasabay nito, sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata. Ang tubig sa lawa ay patuloy na umaapaw at nagsimulang lumawak sa hugis ng isang lawa. King of Gods, Kabanata 479. Pagsulong ng mata, ikalawa. Makalipas ang ilang araw, kasama si Old Su na pinamunuan ang Dragon Killing Alliance, bumalik ang grupo sa Cloud Country at sa Broken Moon Clan. Sa Cloud Area, ang Broken Moon Clan ay ngayon ang pangunahing lugar ng paglaban-laban sa Iron Dragon Alliance. Sa maikling panahon lamang ng ilang buwan, ang Broken Moon Clan ay lumawak ng 2 beses at kabilang sa tuktok ng 13 clans. Kahit na bumalik sa clan, si Zhao Fang ay natutulog pa rin. Siya ay inaalagaan ni Princess Jin at ng kumpanya. Sa kabilang banda, inorganisa ni Old Su ang mga miyembro ng Dragon Killing Alliance at sinimulang linisin ang 13 bansa. Napunta ang lahat ayon sa plano. Sa pagkawala ng pamumuno ng Iron Dragon Alliance, ang lahat ay parang maluwag na buhangin na gumuho sa harap ng mga tropa ng Dragon Killing Alliance. Sa kanila, si Kang Yuyo ay dumiretso sa Iron Dragon Country. Mula nang makipaglaban kay Zhao Fang, ang kanyang paglilinang at kasanayan sa espada ay tumaas, at walang sino man ang kanyang katapat. Siyempre, ito ay dahil din sa halos lahat ng pinakamalakas na eksperto mula sa Iron Dragon Alliance ay napatay o nasugatan ni Zhao Fang. Maaaring isipin na ang Cloud Area ay sasailalim sa malalaking pagbabago sa mga susunod na panahon. Isang buwan matapos matulog si Zhao Fang, inatake ng mga puwersa ng Dragon Killing Alliance ang 2 malalakas na bansa. Ang Sky-Rich Strong Country ay unang nabawi ng Dragon Killing Alliance. Pagkatapos ng lahat, ang Dragon Killing Alliance ay pangunahing binubuo ng mga mula sa Sky-Rich 7 clans at si Old Su ay isa pa nga sa mga nangungunang figure ng clans. Sa makatuwid, ang pag-atake sa Sky-Rich Strong Country ay natapos ng madali. Matapos bawiin ang Sky-Rich Strong Country, ang katanyagan ng Dragon Killing Alliance ay nalampasan ang Iron Dragon Alliance. Nagpatuloy lamang ito hanggang sa isang tiyak na araw bago huminto ang mga yapak ng Dragon Killing Alliance. Sa tiwangwang na lupain ng Iron Dragon Strong Country, isang malaking madilim na kastilyo ang umiral sa gitna ng umaalulong na hangin. Tinakpan ng mga buto ang lupa sa malapit. Old Su, ang kastilyong ito ay angkutan ng Iron Dragon Alliance at marami itong tao mula sa Scarlet Moon Demonic Religion sa loob. Ilang beses na kaming umatake at nagkaroon ng matinding pagkatalo, ngunit hindi na kami makakasulong pa. Ilang true mystic rank figure ang nakatayo sa buhangin na may mga bigong ekspresyon. Nakatayo ang matandang Su na nasa likod ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan niya ang kastilyong ito. Ang buong kastilyo ay napapaligiran ng sandstorm at isang kakaibang itim na ambon, na nagpahinto sa mga mula sa labas na makakita sa loob. Ang sinumang may cultivation ay mas mababa kaysa sa True Spirit Realm ay makikita ang kanilang katawan na magiging isang tumpok ng mga puting buto kung mahawakan man nila ang itim na ambon. Masasabi ng isa kung gaano kakilakilabot ang ambon na ito sa pamamagitan ng mga buto na nakakalat sa paligid ng kastilyo. Makalipas ang kalahating araw. Umihip ang hangin sa harap ng kastilyo. Ang 1 o 2,000 eksperto ay hindi na makasulong pa. Sa pag-uulat sa Old Su, 50 hanggang 60 tao ang namatay na sa itim na ambon. Isang True Mystic rank at 4 na True Human ranks ang pumasok para i-scout out ang kastilyo 1 oras na ang nakalipas, ngunit hindi namin makontak ang alinman sa kanila. Ang balita sa balita ay ipinadala pabalik sa Dragon Killing Alliance. Tahimik ang Old Su habang sinisiyasat niya ang kastilyong ito. Sa tuwing ginagamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan, nakakaramdam siya ng lamig at pagkabalisa. Hanggang sa isang tiyak na sandali. Isang malamig na kabataang nakaitim ang lumipad sa kalangitan. Lintong, dumating ka sa tamang oras. Alam mo ba ang kakaibang kastilyong ito? Lumingon si Old Su at kasama ang mga kabataang nakaitim. Si Lintong ay lingkod ni Zhao Fang at hindi tumanggap ng mga utos mula sa Dragon Killing Alliance, ngunit si Old Su ay humingi ng tulong sa kanya.
Ang kastilyong ito ay naiwan ng Scarlet Moon Demonic Religion matagal na ang nakalipas at ito ay napakahiwaga. Ang hanay na nakapaligid sa kastilyo ay tinatawag na Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Paliwanag ni Lintong. Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Nanlamig ang mga puso ng nakatataas na echelon nang marinig ang pangalang ito. Ang tumpok ng mga buto ay nagpatunay na ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array ay tumutupad sa pangalan nito. Medyo nakakagulo ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Narinig ko na yan dati. Nagmula ito sa Scarlet Moon Demonic Religion at maaaring baliwalain ang taktika ng labanan ng pag-overrun sa kanila. Bumantong hininga ang isang True Mystic Rank Elder mula sa grupo. Hihihi. Ang hanay na ito ay hindi lamang hindi natatakot sa maraming tao na umaatake, nakakapagpalakas din ito ng sarili mula sa paglamon ng laman at dugo. Ang mas marami kang magpadala ay nangangahulugan na mas tinutulungan mo ito. Si Lintong ay walang simpatiya at kumilos na parang walang pakialam sa kanya. Ilang miyembro ng upper echelon ang agad na lungkot at madilim ang mga ekspresyon. Bago sinunod ni Lintong si Zhao Fang, siya ay isang henyo ng Scarlet Moon Demonic Religion. Ang kanyang gloating expression ay nagpagalit sa iba. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Lintong ay lingkod ni Zhao Fang, malamang na sinalakay at pinatay na nila siya ng magkasama. Natahimik sandali ang Old Su bago siya nagsalita. Gising na ba si Brother Zhao? Gising na si Master 10 araw na ang nakakaraan, kung hindi na sana ako pumunta dito sa sarili kong pagsang-ayon. Nagkibit balikat si Lintong. Sinunod niya si Zhao Fang habang nasa kanyang mga kamay ang kanyang buhay. Hindi siya utusan ng iba. Hindi nakapagtataka. Naintindihan ng lahat. Si Lintong ay hindi isang taong tumulong sa iba. Kaya nagising na si Brother Zhao. Kailan siya darating? Nagpakawala ng hininga ang Old Su. Hindi dapat pakialaman ni Zhao Fang ang sitwasyon sa cloud area. Naglilinang si Master at darating pagkatapos ng kalahating buwan hanggang 2 buwan. Walang ekspresyong sinabi ni Lintong. May sinabi pa ba si Brother Zhao? Tanong ng Old Su. Ito ang sinabi ng Master. Aalis ako sa lugar ng cloud sa lalong madaling panahon pagkatapos lumabas sa pag-iisa. Sagot ni Lintong. Umalis sa cloud area. Nataranta ang lahat ng naroon. Ano ang nangyayari? Kailangang malaman ng isa na ang Dragon Killing Alliance ay nahaharap sa maraming problema. Hanggat hindi nawasak ang tanggulan ng Scarlet Moon Demonic Religion, patuloy itong nagbabanta sa cloud area. Ganoon ba ang tiwala ni Zhao Fang na magagawa niyang sirain ang Moog pagkatapos niyang dumating? Nabahala ang ilan sa nakatataas na echelon. Tumigil si Lintong at walang sinabi, ngunit nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanilang pagtatanong at hinala. Naalala niya ang isang alaala sa kanyang isipan. Pagkagising ni Zhao Fang, at ang aura na nagmula sa kanyang kaliwang mata. Si Lintong ay pinagpawisan kahit ngayon. Sabihin sa lahat na huwag umatake. Utos ng Old Su. Nagpa siya siyang pag-isipang mabuti at maghintay ng ilang sandali. Hindi pinalampas ng Old Su ang pagbabago sa ekspresyon ni Lintong. Ang lakas ni Zhao Fang ay malamang na tumaas ng husto pagkatapos ng panahong ito. Pero bakit bigla siyang aalis sa cloud area? Naguguluhan ang Old Su. Nakapikit na ngayon si Lintong at nanatiling tahimik. Sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang ilang araw. Dalawang matalim na aura ang nagmula sa kabilang panig ng disyerto. Isang nakakatakot na layunin ng espada ang lumitaw sa tabi ng may-ari. Kang Yuyo. Ang numero 1 sword cultivator sa cloud area. Ang mga eksperto mula sa cloud area ay hindi napigil ang mapabulalas. Isa sa dalawang bagong dating ay isang dilag na malinaw ang pananamit. Si Kang Yuyo iyon. Kasama niya ang babaeng nakaputi. Gago, itong babae na naman. Si Lintong ay sumisip-sip. Noong nakaraang pagkakataon, sa Broken Moon Clan, itong Elder Bai ay may layuning pumatay sa kanya. Kung hindi dahil kay Zhao Fang, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Elder Bai habang nakatitig sa tumpok ng mga puting buto at napabulalas. Talagang karapat-dapat siyang maging elder ng 10,000 Sword Clan dahil agad niyang nakilala ang hanay na ito. Elder Bai, napakalakas ba ng array na ito?
Puno ng kumpiyansa ang boses ni Kang Yuyo. Ang mga numero ay walang kahulugan sa array na ito at sa halip ay magpapalaki ng kapangyarihan nito. Ang tanging paraan upang masira ang array na ito ay para sa isang eksperto na singilin at sirain ang eye of the array. Gayunpaman, kung mayroong isang dalubhasa sa kastilyong ito, kung gayon ay magiging mahirap. Mataimtim ang ekspresyon ni Elder Bai. Nagkaroon ng tipak ng aura sa loob ng kastilyo na nagpabagabag kay Elder Bai at bahagyang na pressure. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga elite na nagtipon sa harap ng kastilyo. Sa panahong ito, malinaw na may mga eksperto na sinubukang scout out ang kastilyo, ngunit wala sa kanila ang bumalik. Nanatiling tahimik ang Old Su at hindi umatake. Kasabay nito, sa loob ng isang lihim na bulwagan sa Broken Moon Clan. Weng. Nakapikit ang mga mata ng isang kabataang may asol na buhok, at nagpaaninag siya ng malamig na hangin. Ang mga singsing na ito ng malamig na hangin ay may kapangyarihang nakakapagpalamig ng kaluluwa. Buksan. Gamit ang isang tunog, isang kalahating transparent na anino ng isang sibat ang lumitaw sa kanyang palad. Tila nanginginig ang hangin sa hitsura nito at isang hindi maipaliwanag na lamig ang nagpalamig sa lugar. Ang nakakatakot na aura na ito ay sapat na para hindi makahinga ang mga nasa True Lord rank. Sa wakas ay magagamit ko na ang isang maliit na tipak ng kapangyarihan ng Ice Imperial Spear. Bago ang breakthrough sa aking God Spiritual Eye, hindi ito magagawa ng aking bloodline. Huminga ng malalim si Zhao Fang. Sa sandaling ito, isang anino ng asol na yelo na sibat ang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay ang eksaktong kaparehong imahe ng Ice Imperial Spear. Ang kagalakan mula sa pambihirang tagumpay na ito ay higit pa sa pambihirang tagumpay sa kanyang God Spiritual Eye. Makalipas ang kalahating hininga, Shua. Nawala ang anino ng Earth Grade na sandata sa kamay ni Zhao Fang. Bahagyang pagod ang ekspresyon niya at ipinikit ang mga mata. Sa sukat ng kaliwang mata niya at tumulo. Ang isang asol na lawa, higit sa 100 yarda ang lapad, ay kasing kalmado ng salamin. Gumalaw ang isip ni Zhao Fang at lumitaw ang isang misteryosong whirlpool sa gitna ng maliit na lawa. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay tuluyang nasira. Ang sukat ng kanyang kaliwang mata ay ipinahayag na ngayon sa pamamagitan ng hugis ng isang lawa, at ito ay 14 hanggang 15 yarda ang lapad. Higit pa rito, ang mga natitirang bakas ng Wood Spirit Soul Essence na naabsorb ni Zhao Fang sa Purple Saint Ruins ay kinuha din, kung hindi, ang tubig sa lawa ay hindi aabot ng ganoon kabilis. Si Zhao Fang mismo ay hindi alam kung anong antas ang naabot ng kanyang kaluluwa, ngunit sigurado siya na ito ay mas malakas kaysa kay Lu Tianyi, na nasa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Weng. Ibinuka ni Zhao Fang ang kanyang mga braso at isang kapansin-pansing pares ng kalahating transparent na mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat na nakakondensed. King of Gods, Kabanata 480. Division Leader Skeleton. Ho! Isang pares ng mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumitaw sa likod ni Zhao Fang. Marahan silang pumapalakpak, na nagpatawag ng umaalulong na hangin. Ang tipak ng aura ay dumaan sa bulwagan at umalangaw-ngaw sa hangin at kidlat na Yuan Qi sa labas. Sa puntong ito ng oras, ang mga pakpak ay higit na nakadikit kaysa dati. Ang aking mga pakpak ng hangin at kidlat ay nasa mga unang yugto lamang at magagamit lamang sa paglipad sa kasalukuyan. Ang tunay na Wings of Wind and Lightning ay may maalamat na kakayahan, tulad ng paglipad ng 10,000 milya sa isang iglap, paglipad sa labas ng mundo, pagdaan sa kalawakan. Ang pag-asa ay lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Ang Wind Lightning Stone Tablet sa kanyang isip ay bumuo ng mental energy world na naglalaman ng maraming impormasyon. Gayunpaman, halos 1% lang ng buong Wind Lightning Stone Tablet ang naintindihan ni Zhao Fang. Sa loob ng kanyang Source of True Spirit, may paminsan-minsang pagkurap ng malabong kulay ube na naglalaman ng True Spirit Flame of Wind at Lightning. Transparent, Azure, Purple, Scarlet, Gold. Ito ang mga rangkang sa Wind Lightning Stone Tablet. Dahil sa Wind Lightning Palm, Lightning Inheritance, at iba pa, nilinang ni Zhao Fang ang Azure na kulay sa maximum. Kasabay nito, may narinig na boses mula sa labas. Chapter Leader Zhao, sa wakas tapos ka na. Kailan tayo babalik sa Canopy Great Country?
Ang aura mula sa Wings of Wind and Lightning ni Zhao Fang ay bumulaga sa mga nasa labas. Shua. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang habang kumupas ang Wings of Wind and Lightning. Pagkatapos ay nawala siya at lumitaw sa labas. Sa labas ng bulwagan, isang lalaki at babae ang nakatayo sa kaliwat kanan ni Zhao Fang, at tila sila ay umaasa. Jiang Sanfeng, Daiye, sinabi ko na sa iyo na babalik ako sa Canopy Great Country kapag natapos na ang negosyo ko dito. Mahinang sabi ni Zhao Fang, hindi nagtataka kung bakit nandito ang dalawa. Noong natutulog si Zhao Fang, ang dalawang henyong ito na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering ay dumating sa 13 bansa at natagpuan ang Broken Moon Clan. Ang kanilang mga resulta sa Sacred True Dragon Gathering ay hindi inaasahang maganda, higit sa lahat dahil sa katotohanan na pinrotektahan sila ni Zhao Fang at nailigtas ang kanilang Sacred True Dragon Token, na nagpapahintulot sa kanila na tumagal hanggang sa huling daan. Si Jiang Sanfeng at Daiye ay lumabas mula sa kani-kanilang mga mana ilang buwan na ang nakalipas. Siyempre, ang mga pinuntahan nila ay mga normal na maliliit na mana at medyo mas ligtas. Gayunpaman, kahit na noon, ang kanilang paglilinang at lakas ay tumaas ng mabilis. Sapat na para sa kanila na maabot ang pinakamataas na antas ng mga henyo sa buong kontinente. Chapter Leader Zhao, pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering, hindi sumuko ang Deputy Patriarch, kaya nagpadala siya ng mga taong scouting. Mayroong higit pa sa ilang puwersa na interesado sa iyong kinaroroonan. Ngumiti si Jiang Sanfeng at sinabi, "Tama, pumunta kami sa cloud area para tingnan kung swerte ba kami at para matapos ang gawain namin, pero hindi namin akalain na nandito ka talaga. Pero, Chapter Leader, lagi kang natutulog o nag-iisa at hindi man lang kami kinakausap." Nakapout si Daiye. "Kumpletuhin ang inyong mga gawain. Paano nakatitiyak ang Deputy Patriarch na hindi ako namatay sa mana?" Tanong ni Zhao Fang na may kakaibang ekspresyon. "Hindi ako sigurado, ngunit ang Deputy Patriarch ay pumunta upang makita ang 6 Warlock Divine Sage at maaaring nakatanggap ng ilang impormasyon." Umiling ang dalawa na hindi sigurado. 6 na Warlock Divine Sage. Pinaikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at may kakaibang sensasyon ang kanyang God Spiritual Eye. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa 6 Warlock Divine Sage. Tila, si Empress Qin ay dating disipulo ng 6 Warlock Divine Sage. "Huwag kang mag-alala, kahit na hindi mo ako minamadali, babalik ako sa Canopy Great Country, ngunit hindi aalis hanggat hindi ko maaalis ang mga banta ng cloud area." Pinigilan ni Zhao Fang ang dalawa. Ang cloud area ay isang mapanglo at tigang na lugar para sa dalawang ito na nagmula sa Canopy Great Country. Ito ay kulang sa mga mapagkukunan at Heaven Earth Yuan Qi, at ang kanilang bilis ng paglilinang ay mas mabagal. Sina Jiang Sanfeng at Daiye ay hindi gustong manatili dito ng mas matagal kaysa sa kailangan nila. Pagkalipas ng 2 araw, sa tiwangwang na disyerto ng Iron Dragon Country, ang layer ng itim na ambon na nakapalibot sa kastilyo ay hindi hamina. Sa kabaligtaran, ito ay naging mas masama at masama. Ang mga tambak ng buto ay nakasalansan sa paligid ng kastilyo. Ang ilang libong elite mula sa Dragon Killing Alliance ay nakapalibot sa kastilyo, ngunit kahit na noon, hindi sila nakaramdam ng ligtas. Jiang. Shu. Ilang kapansin-pansing sinag ng liwanag ng espada ang tumama sa itim na ambon na nakapalibot sa kastilyo, at agad na lumitaw ang mga bitek sa paligid ng lugar na iyon. Sa kalangitan, sina Kang Yuyo at Elder Bai ay inatake at niyanig ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Ang mga pag-atake ni Elder Bai ay kasing ganda ng bahaghari at makikita sa loob ng 10 milyang radius. Ang Elder Bai na ito ay talagang karapat-dapat na magmula sa numero 1 Sword Clan ng Northern Continent. Ang anumang casual na pag-atake mula sa kanya ay naglalaman ng walang kapantay na kapangyarihan na higit sa sino man sa cloud area. Walang matandang True Lord rank ang malamang nakapareha niya rito. Ang mataas na echelon ng Dragon Killing Alliance, kasama si Old Su at ang iba pa, ay gumagalang kay Elder Bai. Wala sa kanila ang nagtitiwala na mahaharangan nila kahit isang atake mula sa kanya. Nakakatakot din ang Kang Yuyo na iyon. Matapos makapasok sa 7 Sword Inheritance, ang kanyang sword intent ay maaari pang pumatay sa maagang yugto ng True Lord ranks.
Hinad masususkat ang hinaharap niya. Baka mamaya maabot niya ang level ni Sword Saint Yeoxi. Ang kapangyarihang ipinakita ni na Elder Bai at Kang Yuyo ay isang bagay na maaari lamang tingnan ng Dragon Killing Alliance. Gayunpaman, ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Bagaman ang kanilang mga pag-atake ay madaling makalusot sa itim na ambon, ang mga sirang lugar ay gagaling sa kanilang sarili pagkatapos ng ilang paghinga. Hanggat mayroong sapat na Primal Crystal Stones at sapat na hangin ng kamatayan dito, ang Devouring Spirit 10,000 Array ay patuloy na mababawi. Tumingin si Lintong mula sa malayo na may lamig. Ang moob na ito ay halatang puno ng hangin ng kamatayan. Makikita kung gaano karaming mga buto ang naroon. 10,000 espada na tumatagos sa puso. Ikinaway ni Elder Bai ang kanyang manggas at ang mga sword beam ay bumuo ng napakagandang liwanag. Dahil sa kapangyarihan ng espadang ito, nawalan ng kulay ang araw at buwan, at ang mga eksperto na nanunood ay parang tinusok ang kanilang mga puso. Ang kapangyarihan ng espadang ito ay halos lumampas sa True Lord rank. Nanginig ang puso ng Oldso. Hindi pa siya nakakita ng isang tao na may ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa labanan, kabilang si Zhao Fang. Nakita ng lahat ang isang makinang na sinag ng liwanag ng espada na tumagos sa kastilyo. Ang isang malaking bahagi ng itim na ambon ay naglaho, na nagpapakita ng ilan sa mga tanawin sa likod. 10,000 Sword Technique. Pagkatapos ng ilang daang taon, nakita ko muli ang pamamaraang ito. Ito ba ang tadhana? Isang misteryosong boses ang narinig mula sa kastilyo. Napakahina ng boses at may lamig dito. Nanginginig ang puso ng ilang libong eksperto sa harap ng kastilyo. Ang mga nasa True Spirit Realm na mas sensitibo ay nanginginig sa pagkabalisa. Ang garalgal na boses ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan na maaaring dumaan sa kaluluwa. Sino ka? Nagbago ang ekspresyon ni Elder Bai. Nakaramdam siya ng aura na nagpabagabag sa kanya, na nasa pinakamataas na True Lord rank. Wu! Isang hugis tao na skeleton ang biglang lumitaw sa itaas ng kastilyo. Ang katawan nito ay pinaghalong ginto at pilak, at ang dalawang madilim na pulang apoy ay tila lumundag sa mga saksakan nito. Ang misteryosong kalansay ay nakipagpalitan ng tingin kay Elder Bai at ang huli ay kumilos na para bang siya ay nataman. Itong mental energy aura, isa ba itong sovereign sa Origin Core Realm? Hindi, sa pinakamainam na ito ay maaari lamang sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, o kung hindi, hindi nito kailangang magtago sa likod ng array. Ang mga mata ni Elder Bai ay kumislap ng hindi sigurado, ngunit siya ay nagpakawala ng hininga sa huli. Hanggat ang kalaban ay wala sa Origin Core Realm, hindi siya natatakot sa anumang hamon dahil sa kanyang pinakamataas na True Lord rank cultivation. Shua. Isang itim na watawat ang lumitaw sa harap ng balangkas na malumanay na kumalabog, at sinimulan nitong ayusin ang puwang sa hanay. Huwag mo nang isipin iyon. Malamig na tumawa si Elder Bai at nakipagtulungan kay Kang Yuyo para umatake patungo sa puwang. Pigilan ang mga ito. Tumunog ang garalgal na boses ng misteryosong kalansay. Oo, Division Leader. Ilang dosenang figure ang lumitaw malapit sa kastilyo. Ang pinakamahina sa mga aura na ito ay nasa pinakamataas na True Human rank. Ang tatlong pinakamalakas na aura ay nasa True Lord rank at sila ay nakatayo sa isang hilera sa kalangitan. Ang isa sa kanila ay isang chubby figure na may hawak na higanteng battle axe. Nakasilaw ang ekspresyon niya at nakakatakot ang amoy. Leader ng Subdivision Bati. Hindi siya patay. Nagulat ang Old Su at ang kumpanya. Ang Subdivision Leader Bati ay malubhang nasugatan ni Zhao Fang at napakaliit ng tsansa na mabuhay siya. Hindi, malamang patay na nabubuhay na siya ngayon. Siya ay ginawang isang ghost corpse na may lihim na pamamaraan upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa labanan, ngunit maaari lamang siyang makaligtas sa loob ng 1 o 2 buwan. Malamig na tiningnan ni Lintong ang tatlong True Lord rank aura. Isang subdivision leader ng Scarlet Moon Demonic Religion. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Elder Bai. Ang cultivation ni Subdivision Leader Bati ay umabot na sa pinakamataas na True Lord rank at siya ay nasa kaparehong antas ng kanya. Para magawang isang Ghost Corpse ang peak True Lord rank. Ang skeleton na ito ay malinaw na nasa Division Leader level. Bahagyang nanginginig ang boses ni Lintong,
ngunit walang nakakaalam kung ito ay dahil sa takot o pananabik. Scarlet Moon Division Leader. Ang mga puso ng Dragon Killing Alliance ay nanginginig sa takot at pagkabigla. Ang mga Division Leader ay ang nakatataas na echelon sa Scarlet Moon Demonic Religion kahit noong unang panahon. Makalipas ang ilang daang taon, muling lumitaw ang miyembrong ito ng mataas na echelon. Gaano kalaki ang gulat nito sa maliit na lugar ng Cloud? Ho! Muling lumitaw ang itim na ambon at nilubog ang figure ng Skeletal Division Leader. Patayin. Ikinaway ng Subdivision Leader ang kanyang battle axe at sumugod kina Elder Bai at Kang Yuyo. Sa kaliwa at kanan ni Bati ay ang Palace Lord Yulong at isa pang matanda na nakasuot ng kulay abo. Pareho silang nasa late stage na True Lord rank. Isang pinakamataas na True Lord rank, dalawang late stage na True Lord ranks. Gaano katikat ang kombinasyong ito? So. Sa likod ng tatlong True Lord ranks ay may mga karagdagang malalakas na aura sa True Spirit Realm na nagtago sa ambon at nagtanggol sa kastilyo. Nagsimula na ang labanan.